Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Tabi-tabi po. Ito ang mga salitang madalas pinapaalala sa atin ng mga matatanda. Hindi kasi natin alam kung meron tayong matatamaan o masasaktan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. May 3 kwento akong ibabahagi sa inyo. Kwento ng mga taong binanggit ang mga salitang tabi-tabi po. Handa ka na nga bang mapakinggan ito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Si Jojo, isang balikbayan na nakabili ng malawak na lupa sa kanilang probinsya. Balak niya itong patayuan ng bahay. Maraming punong nakapaligid sa kanyang lupain. Binilinan siya ng mga matatanda na huwag nang putulin ang mga puno dahil tirahan daw iyon ng mga espiritu ng kalikasan. Natatawa na lang si Jojo sa paniniwala ng mga matatanda. Oo, at lumaki si Jojo sa probinsya. Pero hindi niya nakuha ang mga paniniwala ng mga taga roon. Hindi siya naniniwala sa mga multo, engkanto, duwende, kapre at ibang nilalang sa dilim. Para sa kanya, gawa-gawa lang iyon ng mga taong gustong manakot ng mga bata. Kaya itinuloy niya ang pagpapaputol ng mga puno. Walang nagawa ang mga matatanda kundi ang makaramdam ng lungkot. Sumunod naman nilang ibinilin ang punso sa gilid ng kanyang lupain. Doon mas porsigido ang mga matatanda na ipaalala kay Jojo na huwag gagalawin ng punso kung ayaw niyang gantihan siya ng mga nakatirang nuno roon. Muli, napailing na lang si Jojo. Hindi pa rin ito naniwala. Para sa kanya, ang punsong iyon ay tirahan lamang ng mga anay at langgam na makakasira sa kanyang itatayong tahanan. Hanggang sa huli, pinaalala sa kanya ng mga matatanda na respetuhin ang mga lamang lupa at ibang espiritu ng kalikasan. Dahil mas nauna sila na tumira sa lupaing iyon kaysa sa mga tao. Nakiusap sila kay Jojo na kung pwedeng mag-alay na lang ng dugo ng manok o di naman kaya ay mga prutas at alak para magbigay galang at magpaalam sa mga lamang lupa. Tumanggi si Jojo. Bakit naman daw siya magpapaalam sa mga lamang lupa at mga espiritu ng kalikasan pag-aari naman daw niya ang lupaing iyon? Ang mga matatanda naman ang napailing sa mga sinabi ni Jojo. Bahala ka, iho. Binalaan ka na namin. Hindi mo alam kung paano sila magalit. Isang araw, baka mamaga at magkasugat ang buong mong katawan. O baka isang araw, may mangyaring hindi maganda sa'yo. Huling sabi ng mga matatanda bago tinalikuran si Jojo. Kibit balikat lang ang isinagot ni Jojo sa mga sinabi ng mga matatanda. At sakay pinagpatuloy na ang pagsira sa punso gamit ang kanyang pala. Sa loob lamang ng mahigit 1 taon natapos na ang pangarap na bahay ni Jojo. Sa loob din ng panahong iyon, wala namang nangyaring masama sa kanya tulad ng babala ng mga matatanda. Kaya tama lang ang paniniwala niya na hindi totoo ang mga lamang lupa at ibang espiritu ng kalikasan.
Sa unang gabi na natulog siya sa kanyang bagong tahanan, nakaramdam siya ng init na hindi niya maipaliwanag. Para siyang sinusunog sa impyerno. Panay ang inom niya ng malamig na tubig. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng matitinis na tawanan at maliliit pero mabibigat na yapak ng paa. May naamoy din siyang mapanghi na humahalo sa amoy ng usok ng tabako. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga tila anino na tumatakbo at pinapalibutan siya. At sa isang iglap, nakaharap niya hindi lang ang mga aninong iyon kundi pati na rin ang kapring nagtatabako. Andun din ang tikbalang, engkanto, at mga nuno sa punso. Lahat galit at nakatitig sa kanya. Tatakbo na sana si Jojo pero agad nagsara ang pintuan ng kanyang kwarto. Maya-maya pa'y lumapit ang isang nuno sa kanya na nakasuot ng kulay lupang sombrero at damit. Sinira mo ang tahanan namin. Sisirain din namin ang tahanan mo. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga lamang lupa at espiritu habang pinagmamasdan ang paglamon ng apoy kay Jojo at sa pangarap nitong tahanan. Si Luis, isang driver ng truck. Madalas ay madaling araw ng biyahe sa iba't ibang probinsya. Isang madaling araw, sakto 3:00 at kabilugan pa ng buwan, huminto ito sa gilid ng bukid para umihi. Nakakita ito ng puno ng sampalok at sa gilid nun ay merong nakaumbok. Isang punso. Dahil ihing-ihi na si Luis, hindi na nito naalala ang bilin ng mga matatanda na kailangang iwasan ng punso at kailangang magtabi-tabi po para hindi kagantihan ng mga nilalang na nakatira roon. Huli na nang maalala niya na mali ang kanyang ginawa. Pero nagkibit balikat na lang ito at saka bumalik na sa kanyang truck. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang biyahe, may narinig itong mga matitinis na tawanan sa likuran niya. Nang lumingon si Luis, kinilabutan ito nang makita ang mga maliliit na nilalang na naglalaro sa kanyang likuran. Napahinto siya bigla sa pagmamaneho. At nang muli niyang lingunin ang kanyang likuran, nawala na bigla ang mga maliliit na nilalang. Naisip niyang baka namamalikmata lamang siya. Pinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Pero hindi na nawala sa kanyang isipan ang kanyang mga nakita. Habang nagpapatuloy sa pagmamaneho si Luis, napansin nito na paulit-ulit siyang bumabalik sa puno ng sampalok kung saan niya naihian ang punso. Hindi na siya nakakalayo roon. Kinakabahan na siya. Mali ata na hindi siya nagtabi-tabi po bago siya umihi. Kaya naman, lumabas siya sa kanyang truck. Nilapitang muli ang puno ng sampalok at saka hinarap niya ang bunso na katabi nito. Humingi ng tawad si Luis sa mga nilalang na nagambalan niya at nabastos dahil sa kanyang pag-ihi. Kampante si Luis na sa paghingi niya ng tawad, hindi na siya ililigaw pa ng mga lamang lupa na naggambala niya.
Hahayaan na siyang makalayo sa puno ng sampalok at punso. Doon siya nagkamali. Sa muling pagmamaneho ni Luis para makalayo na sa lugar na iyon, ganun pa rin ang nangyayari sa kanya. Paikot-ikot at patuloy siyang bumabalik sa puno ng sampalok at punso. Hindi na siya nakaalis doon. At inabot na siya ng pagkatagal-tagal. Araw, linggo, buwan at mga taon. Pero hindi na siya nakaalis sa pwesto na yon kailanman. Hindi na siya natagpuan pa. Kinulong na raw siya roon ng mga nilalang na nagambala niya. Ang mga nilalang na nakatira sa puno ng sampalok at punso. Si Carmela, pinamanahan ng kanyang lola ng bahay sa probinsya. Ayaw sana niyang tanggapin iyon dahil masanay siya sa syudad. Pero malapit si Carmela sa kanyang lola at praktikal na tumira rin siya sa bahay na iyon. Bago pumanaw ang kanyang lola, meron itong ibinilin kay Carmela. Kailangan itong mag-atang o mag-alay ng mga kakanin, alak at matatamis na candy sa punso na nasa likuran ng bahay bago dumilim. Huwag daw kakalimutang magtabi-tabi po kapag magwawalis doon. Mahigpit ding bilin ng kanyang lola. Hindi mapagpaniwala si Carmela sa mga lamang lupa o ibang nilalang sa dilim. Pero dahil mataas ang kanyang respeto sa kanyang lola, sinunod nito ang huli nitong habilin. Kasama si Carmela na tumira sa bahay ng kanyang lola, ang kanyang boyfriend na si Rafael. Sa unang araw pa lamang nila roon, nag-alay na agad si Carmela ng kakanin at alak sa punso. Nakita iyon ni Rafael. Tinawanan siya nito. Nagdamdam si Carmela. Napahiya ito sa inasal ni Rafael. Ginagawa ko ito para bigyan ng respeto ang lola ko at ang mga lamang lupa na nakatira sa punso na to. Mariin na depensa ni Carmela at saka pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga mangkok kung saan nakalagay ang kanyang mga alay. Napailing na lang si Rafael. Hindi sila totoo. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Paanyaya ng kanyang nobyo. Hindi na umimik pa si Carmela sa huling sinabi ni Rafael pero hindi rin ito nagpatinag sa pag-aalay ng mga pagkain sa punso. Kahit ilang beses siyang pinagtatawanan at pinagsasabihan ni Rafael, hindi pa rin nagpapigil si Carmela. Pero aminado siyang naapektuhan na siya sa sinasabi ng kanyang nobyo. Paano kung hindi naman pala totoo na merong mga nakatirang nilalang sa punso? Baka nagsasayang lang siya ng oras. Wala naman siyang nakikita o wala naman siyang nararamdaman na kahit na ano o kahit isa pa. Isang hapon, pagkatapos niya mag-alay ng candy at alak, kinausap niya ang punso. Tabi-tabi po. Meron po bang nakatira rito sa punso? O baka nagsasayang lang ako ng oras na mag-alay ng pagkain dito? Patunayan yung meron. Magparamdam kayo. Hinintay ni Carmela ang paramdam sa kanya ng mga lamang lupa na nakatira sa punso pero ni hangin mula sa mga punong nakapalibot sa punso ay wala. Baka nga tama si Rafael. Kailangan na niyang itigil ang pagbibigay ng pagkain doon. At gano'n na nga ang ginawa nito. Wala namang nangyaring masama sa kanya kaya naisip niyang tama lang ang paghinto nito sa pagbibigay ng alay sa punso.
Hanggang isang araw, bumulaga na lang kay Carmela ang isang napakasakit na balita. Si Rafael, nahuli nitong nagloloko. Halos madurog si Carmela noon, lalo na nung pinili ni Rafael na sumama sa kanyang kirida. Mag-isa na lang ni Carmela sa bahay ng kanyang lola. Sa pagdaan ng mga araw na lugmok sa lungkot si Carmela dahil sa paghihiwalay nila ni Rafael. Hindi na ito makalabas ng kwarto para kumain man lang. Hinang-hina na ito habang nakahiga sa kanyang kama. Handa na nga siyang mamatay noong mga oras na iyon para hindi na niya maramdaman pa ang sakit na ginawa ni Rafael sa kanya. Isang hapon, nakatitig siya sa kapis na bintana ng kanyang kwarto. Palubog na ang araw. Napakaganda. Nagkulay kahel ang kalangitan. Tanaw din ni Carmela ang mga malalaking puno na parang sumasayaw dahil sa hampas ng hangin. Maya-maya pa'y narinig ni Carmela ang mga mabibigat at maliliit na yapak ng paa sa sahig ng kanyang kwarto. Pagtingin niya, nakita niya roon ang mga maliliit na nilalang na nakasuot ng kulay lupang salakot at sapatos. Imbis na matakot ay naiyak pa si Carmela. Totoo ang sinasabi ng kanyang lola. Totoo ang mga nuno sa punso. May daladalang prutas ang mga nuno at inilapag nila iyon sa kama ni Carmela. Kumain ka na, kaibigan. Kailangan mong sumigla at muling lumakas. Nalulungkot kaming makita kang nagkakaganyan. Ayon sa isang nuno at saka inalok pa ang prutas sa malungkot na dalaga. Napaiyak na lang muli si Carmela. Sa panahon na akala niya ay mag-isa na lamang siya, hindi niya inakala na meron siyang maliliit na kaibigan na mag-aalaga sa kanya. Mabuti na lang, nakinig siya sa kanyang lola. Liham ng gabi. Liham ng gabi.